Breaking update, OMG Pilipinas, delikado, PBBM na alarma sa pasabog, Amy Trump, warning, aba. Siyempre, itong balitang ating matutunghay ngayon at bibigyan ng reaksyon ay nagbula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin ngayon ang mga pananaw ni Senator Amy Marcos. Siyempre, bago natin ituloy ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan din ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, siyempre, suportahan natin ang General's viewpoints ni General Macanas. Pagpatuloy natin. Ay nakikita siyang matinding problema na haharapin ng ating bansa. Ano yun? Na ang mag-suffer ang mga kapwa nating Pilipino at nanawagan siya sa administrasyon ng kanyang kapatid, ang Pangulong Marcos Jr. Let us not wait. Sabi niya, matindi ang kanyang pahayag. Let's not wait for the hammer to fall. Prepare now. Let's not wait the hammer to fall. Prepare now. Ano yun? Daw mahulog ang martilyo, mapukpok ang ulo, ay di maghanda ka bago ka matabaan. So, ano ba itong nakikita niyang peligro? Ano ba itong nakikita niyang delikadong sitwasyon sa ating bansa? Okay. So, ang ibig sabihin dito ni Senator Amy na nakakakita siya, nakakapredict siya ng maaaring mangyari ay kapag si Trump ay naupo na talaga, opisyal na naupo na. Opisyal na ba naupo si Trump? 'Di ba? Pero nanalo na siya, 'di ba? Parang ganoon. Baka iniisip kasi niya, hindi na kasi natin ka-close yan. Ka-close na mga Duterte yan. Inaway nyo kasi. Ay, hindi naman inaway ni Madam. Hindi inaway ni Madam Amy. Ang mga nang-away lang, syempre, yung mga insan-insan. Tapos nakidamay pa kasi si Utol kaya nagkaroon ng problema. 'Di ba? Wala naman kasi dapat na problema sa mga Marcos at Duterte. Kaso nga lang, para mas pinabaron nyo pa si... Dito sa Manila Standard, title. Amy Marcos raises alarm on implications of a Trump presidency. Related ito sa pag-upo ni President Donald Trump sa White House. So para makaka-apekto si Trump sa atin. If I'm not mistaken, January. Hindi kaya sa inyo lang. Hindi naman siguro. Di ba? January 25, 2025 ba? Basta. Last week of January, pag-upo ng bagong presidente sa White House. So, dahil sa pagkapanalo ni President Trump, magkakaroon ng shift of policy, magbabago ang palisiya ng bagong administrasyon. Kaya sabi ni Senator Amy, ang administrasyon ng kanyang kapatid ay maghanda sa may mga masamang epekto sa ating bansa, lalo na mga kababayan nating Pilipino, pag-upo ng bagong presidente. Okay. Talaga naman talagang maghahanda. Siyempre, alam natin, unang-una, hindi sila magka-close. 'Di ba? Pangalawa, siyempre, alam naman natin na matalik na magkaibigan si PRRD at si Donald Trump. Pangatlo, nakikita ni Donald Trump siguro yung ginagawa niyang mga sandatahan nyo kay PRRD. Nakikita ni Trump yan. 'Di ba? Na alam naman natin na kinabiliban ni President Trump lahat ng mga ginawa ni FPRRD noon. 'Di ba? Tapos ngayon ay nagiging masama sa paningin ng, 'di ba? Nung mga yun ngayon. Pero kay Trump is alam niyang mabuti, no, ang adhikain ni FPRRD. Kasi kung alam ni Trump na masama ang adhikain ni FPRRD, hindi para kaibiganin pa ni Trump yan at bigyan niya ng respeto. Halos hinahangaan nga ni Trump si PRRD. 'Di ba?
Number one, na nakita niyang problema, itong pangako ni President Trump na magkakaroon ng mass deportation ng mga illegal immigrants. Kung i-compare natin kay PRRD, nanalo si PRRD, yung kanyang plataforma is lalabanan ang droga. Si President Trump naman, malaking problema sa US yung mga illegal immigrants. Of all nation, maraming nationalities na mga illegal doon. Isa na doon, mga kababayan nating Pilipino. Nanalo siya. Yun ang kanyang promise. Maraming Amerikano na ayaw nila yung ganun, yung dinadagsa sila. Daming mga millions of illegal immigrants. So, tatanggalin lahat ng mga illegal doon pag huhuhulihin. Parang ide-deport at ibabalik sa mga bansa nila. Kasi alam naman natin, di ba, may mga talagang nasa ibang bansa na, syempre, ano ba yung tinatawag nila? Ano ba yun? TNT ba yun? Ayun, TNT. Kasi baka mamaya maisip ko, talk and text, basketball yun. Ayun, TNT yung tinatawag nilang ganun. Yun, sa iniisip na kapag si Trump ay nandyan na, yung pinangako niya nga na tatanggalin lahat yung mga yun. Ang nandun sa US. Kaya maraming bumoto kay President Trump dahil sa promise niya na lilinisan niya ang Amerika ng mga illegal immigrants. So yung pinaparating ni General Macanas, kung yung pangako naman ni FPRRD noon na war on drugs is marami di bang bumilib noon? Tapos yun naman, ito naman kay Trump is plano niyang linisin yung mga illegal immigrants, yung mga illegal na mga nakatira doon na ano is talagang lilinisin niya. Ito yung malaking kasalanan ng Biden administration dahil pinabayaan nila, naging maluwag sila sa kanilang mga border kaya ang daming pumasok. Okay, sabi ni Senator Amy, ngayon ko lang nalaman na currently, sabi niya, more or less may 200,000 undocumented Filipinos. They are at risk na i-deport sila ng Trump administration. So, ang panawagan niya sa administrasyon ng kanyang kapatid, dapat maghanda ng gobyerno ng skills training, livelihood support, direct assistance for deportees yung ibabalik ng Trump administration. Aba, dito, may punto si Senator Amy. Diba? Kung nga naman, syempre, pag pinatupad na ni Trump yan, is talagang madedeport dito yung mga kababayan natin. Syempre, kaya sila pumapasok sa ganun eh. 'Di ba? Minsan illegal, walang papeles, 'di ba? Nagtatago sila roon para makapaghanap buhay, para mabuhay ang kanilang pamilya dito sa bansa sa Pilipinas. 'Di ba? Kumbaga sinusugal nila yung ano nila doon eh. Pero kung sakaling mangyari man 'yon na sila ay mapabalik dito sa Pilipinas, may punto si Senator Amy doon. Na dapat may mga maihanda naman sa kanila na tulong o trabaho na matatanggap nila dito pagdating sa bansa natin. No, hindi yung parang pababayaan sila ng gobyerno kasi hindi naman sila nagpunta doon o kaya naging illegal man sila doon. No, hindi naman sila nagpunta doon para magpasarap lang sa buhay, para magpatago-tago doon tapos mapasyal-pasyal lang, parang makapasyal nga dito sa Amerika. 'Di ba ang sarap dito? Hindi naman siguro ganun. Nandoon sila para maghanap buhay. Dahil alam naman nila, yung trabaho dito sa Pilipinas, no? Alam naman nila minsan hindi sasapat ang kita eh. Kung magkaroon ka ng pagkakataon na makaalis ka o makapunta ka sa ibang bansa na alam mong malaki ang kita, syempre igagrab mo na eh. 'Di ba? Kahit nga minsan legal o illegal ang pagpunta ko diyan, tatanggapin ko basta mabuhay ang pamilya ko, na kumita ako ng maganda dyan para sa pamilya ko. Pumupunta sila dyan, yung mga kababayan natin, para doon. No, para mabuhay ang pamilya nila na nasa Pilipinas. 'Di ba? Kaya sana kung sakaling mangyari man 'yon, no, at mapaalis sila doon, mapadeport sila pabalik dito sa Pilipinas, is matulungan naman sana ng gobyerno natin. Sana magkaroon din naman ng response kahit papaano. Wag naman yung no comment na lang lagi din. Baka mamaya, oh yes. We try to do that.
Huwag naman ganun sana, no? So, nanawagan siya sa dalawang ahensya, ang DSWD, DOLE, at saka DFA Okay. na maghanda. Okay. Okay. Ito, nakakalungkot ito, nakakaalarma. According to Senator Aimee, sa 2025 na National Expenditure Program ng DSWD, napakaliit ang budget, napakaliit ang funding para sa distressed and undocumented overseas Filipinos. Ang pundo lang is only good for 4,152 distressed Ano ba yan? undocumented OFWs. Nako. 4,000 lang. 200,000 yung posibleng ma-deport. Anong mangyayari? Ayun, malaking problema. 4,000 lang, tapos 200,000. ito Grabe, no? Napakaliit naman. Nako. Pangreklamo ni Senator Aimee. Baka meron si ano niyan, si hey, 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 ho, ho, ho. Pamigay ng ayuda. Yabang nga eh. Oh, magbibigay ako dito ng ganito. Sino malakas? Hey, hey, hey! Ho, ho, ho! Diba? Baka meron. General, baka meron. Yan natin. Sa DSWD, o sa mga ahensya ng gobyerno. Last year, ang natulungan ng DFA ng ating gobyerno, mabot ng 72,206 OFWs yung nagka-problema. 72,000. So, that's good number. Bakit ngayon, for next year, 2025, sa budget ng DSWD, 4,152 lang ang may pundo. Parang ang layo, Ang laki nung nakaraan. Ngayon, ang liit na, Ano ba naman kasi? Sa totoo lang, may nababalitaan ako, Ubus na daw ang pondo natin, Yung calamity ba yun? Yung emergency calamity fund ba yun? Sko? Naubos naman kasi sa walang kapararakang bagay. Para bumango lang ang pangalan, pamigay ng pamigay. Dinaig pa yung pandemic nun Diba? Alam, ito yung sinasabi natin, na kapag nagkaroon ng mga emergency, kung tayo ay waldas lang ng waldas ng waldas, nang walang kakwenta-kwentang bagay para bumango lang yung pangalan, sayang lang nasasayang lang. Kaya ito dumarating na yung problema sa atin. Diba? Na buong akala mo, wala. Kahit magwaldas tayo, kita kinabukasan niya. Hindi. Ang problema dito sa Pinas, hindi mawawala. Kaya nga mas maganda kung nakakaipon tayo mas lumalaki ang pera natin Kaya kung lumalaki yan, di dapat mayamang bansa na tayo. Kung tutusin ang Pilipinas, napakayamang bansa niyan Kung makakakita lang ng mga magagandang mamumuno na ano yan. Tsaka mawala yung mga corrupt. Diba? Bakit? Napakaliit naman. Liit naman. Sobrang liit. Dahil ba dito sa alam nyo, may problema ang budget ng DSWD na naman Mayroong isiningit na akap. Itong akap ang nagpapag... Dami nyo naman kasing sinisingit. Mantakin nyo, wala namang pandemic. Diba? Ano ba? May dumarating na bagyo. Alam nyo kasi, pinamimigay nyo kahit walang pandemic, walang bagyo, walang ano. Nakikita naman natin Halos kung magwaldas ng pera, halos mamigay Halos itapon yung pera, kulang na lang, itapon papunta sa akin Kung sa akin yun na itinatapon. Diba? Natuwa pa ako. Hindi yung kung saan-saan. Ito yung sinasabi natin na parang nag-uubos biyaya tayo. Yung kanta ni Francis M. Ubos biyaya, bukas nakatunganga. Diba? Ito yung akap tong ayuda program ng mga kongresista. Ayuda lang sa kapuspalan. Ayuda? Puro ayuda na lang, ayuda. Bakit hindi nyo na sila bigyan ng trabaho? Yung lifetime na trabaho, yung lifetime na solusyon. Kaysa yung magbigay kayo ng ayuda. Siyempre, tinuturuan nyo naman maging tamad yung mga Pilipino. Alam nyo, ang mga Pilipino, masipag yan. Diba? Hindi yung parang yung may mga tamad kukonsintihin nyo. Ano ba naman ngayon? Ano ba na nangyayari sa mundo natin ngayon? Drug lord, pinapalaya. Pusher, nakakalaya.
Diba? Tapos ngayon, mga tambay, bibigyan ng ayuda. Abay, lahat na lang eh. Di ba nabaliktad yung mundo ngayon eh. Kung gaano kaganda dati yung Duterte administration, ngayon iba na. Sobrang ganda talaga ngayon. Untakin mo, kahit patambay-tambay ka na sa bahay mo, pakuya-kuya-kuy ka lang, papito-pito, pasipol-sipol, ano-ano lang, di ba? Patulog-tulog, may ayuda ka kinabukasan. No? May 3,000 kayo doon sa labas. Oh, may ayuda tayo. Oh, pagkakuha na ayuda, tulog uli. Ang yan eh. Oh, ngayon, nagkakaproblema tayo. Ay, nako. Last year, yung AKAP is 26.7 billion. Siningit lang. Wala sa National Expenditure Program ng DSWD. Pinasok. O yun. I don't know paano nila ginamit ang AKAP. Kini-question ito ng mga senador. Kini-question ng marami. Ngayong budget for next year, lumaki. 39 billion pesos. Mas malaki pa daw ang AKAP, ayuda ng mga kongresista, kumpara sa budget ng buong Department of Foreign Affairs. So anong gagawin nila doon sa 39 billion? Eh di pang hey, hey, hey! Ho, ho, ho! Siyempre, habang hindi pa dumarating yung 28, kailangan 2028, bumango ng bumango yung pangalan. Wala tayong pambulag eh. Hey, hey, hey! Ho, ho, ho! So bakit hindi i-realign o i-reprogram kaya? Kung po pwede pa yung 39 billion na para sa alanganing programa, kini-question ito ng mga senador, bakit hindi na lang karamihan gamitin para dito sa mga kababayan natin na mga posibleng i-deport? Ako, marami akong kaibigan, may mga kakilala ko, mga undocumented sa Amerika. Medyo matagal na ngayong iba eh. So, kawawa sila. Talagang kawawa. Ibig sabihin, pag nangyari sa kanila yon at pagbalik nila dito sa bansa natin, wala din silang mapapala dito. Diba? Siyempre, kaya nga sila nandoon eh. Kaya nila nagagawa yung ganung bagay eh. Dahil talaga para mabuhay ang pamilya nila, para makapagtrabaho sila. Tapos pagdating dito, walang mangyayari din sa kanila. Diba? Hindi naman sila nagpapasarap lang doon. Nako. Tutuluyan sila ng kawawa talaga sila. Trump administration. Dahil yun ang pangako. Yung tipong kapag nahulog sila sa building, walang sasalo sa kanila, talagang basag talaga ang wala talaga. Hindi katulad nung di ba? Kailangan talaga may sumalo sa kanila eh. Kaso dito, parang ewan ko na lang. Ano ba tayo? Para tayong tulog sa pansitan. Tutusin, parang gusto ko punta muna sa ibang bansa eh. So, uwi na lang ako sa 2028 eh. 2029, ganun. Nawawalan ng trabaho yung mga Amerikano dahil sa mga undocumented. Ang alam ko doon, mga Latin Americans, Chinese, ang dami. So, sana pagtuunan ng pansin ito ng gobyerno, paghandaan na. Okay, ano ba? Yung sinasabi ni Senator Amy, sabi niya, in the end, ito pa, nanawagan din siya tungkol naman sa security. Yung meron tayong initiative sa AFP, yung SRDP, Self-Reliant Defense Posture o Program. Itong programang ito, nanawagan na yung mga defense equipments natin, locally manufactured na lang para hindi na tayo aasa sa foreign support. Kagaya ng Amerika, Biden administration, yes, nangako ng suporta, kailan hanggang pangako, walang nangyari. Itong Trump administration, ibang policy niya, ayaw niya ng giyera, ayaw niya nang makikialam sa problema ng iba't ibang bansa. Ang gusto lang ni Trump, problema ng US ang asikasuhin niya. So, sabi ni Senator Remy, in the end, no matter how many and how strong our allies are, we can only defend on ourselves, the Filipinos, to defend the Philippines. Yun yung sinasabi ko, di ba?
Kaya dapat, hindi lahat tayo patol ng patol. O katulad niyan, sigurado ba kayo ngayon si Trump tutulungan ng Pilipinas kung sakaling yung China, magbanggaan tayo, Pilipinas tsaka China? Kung si Trump hindi siya tumulong, lalong-lalo na alam naman natin na hindi na si Duterte ang presidente. Kung si Duterte siguro ang presidente, may posibilidad na tumulong si Trump. No? Magbigay ng suporta. Pero ngayon, iba na. 'Di ba? May posibilidad ba na tumulong pa si Trump at yung pagtingin ni Trump kay Duterte maging pagtingin ni Trump sa bagong administrasyon ngayon? 'Di ba? Ito yung sinasabi ko. Kawawa tayo kapag pumasok tayo sa gusot. Kailangan isipin muna natin ng 10 beses yung mga magiging biktima, yung mga madadamay. Tayong mga inosente kapag nagkaroon ng digma, madadamay tayo niyan. Tayo ang lalabas na kawawa. Matapang tayong mga Pilipino pero dapat ang tapang nilalagay natin sa diskarte kung paano natin gagawin. 'Di ba? Hindi yung bigla na lang tayo, ura-urada na lang tayong sugod ng sugod. So, agree ba kayo ditong panawagan ni Senator Amy na dapat maghanda ng administrasyon yung... Kasi ang nababasa ko, napapanood ko na panawagan lang ng mga ating gobyerno, yung US Ambassador, Philippine Ambassador to the US, sabi niya, hinihikayat lang niya yung mga undocumented doon na voluntary na lang daw. Voluntary na babalik ng Pilipinas. Anong gagawin sa Pilipinas? Yun nga. Mas mabuti pa itong si Senator Amy Marcos. Parang mas iisipin na lang nila, sige, mahuli na lang kami dito. Pag di pa kami nahuhuli, di okay lang, diretso. 'Di ba? Kasi alam naman nila, katulad niya, no? 'Di ba? Wala namang mangyayari sa kanila dito. Ano magiging trabaho nila dito? Ano maaasahan nila? Pero kung may aasahan sila, talagang sila na siguro ang magvo-voluntary na sumuko dun at bumalik dito sa bansa natin. Dahil sabi niya, maganda tayo. Skills training, livelihood assistance. Alagaan sila. Kasi kawawa sila. Oo, kawawa naman talaga. Sila. Yes. So, saludo ako kay Senator Amy nito na sa totong yan, maganda yan. Sana pakinggan ng administrasyon. Yung depensa natin, self-reliance, defense posture. Dapat darating panahon, tayo nang mag-produce ng ating kagamitan, wag nang masyadong umasa sa mga allied. Paano tayo magpo-produce ng kagamitan yan, General? Lahat na lang napupunta sa ayuda. Diba? Nagulustay lang tayo kung ano-ano lang nilulustay. Grabe. Countries natin kasi iba-iba. Nagkakaroon ng, sabi niya, the world is fast changing. Yan. The world is changing so fast and we can't afford to be caught unprepared. Ulitin ko, sabi niya, let's not wait for the hammer to fall. Prepare now. Yan ang babala ni Senator Amy sa administrasyon ng kanyang kapatid. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre yung boses na yun na nagsasalita na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.